Hindi po kayo nagbibiro, di ba? Paano naman po ako magiging karapat-dapat sa mga regalong bigay ng tatlong yaong miss para sa inyo? Narinig ng tatlong babae ang lungkot sa kanyang boses, medyo naawa sila. Agad nila siyang itinulak papunta sa tumpok ng mga regalo. Kung sinabi ni Xuan na para sa iyo, edi sa iyo na ang mga iyan. Itong mga damit, action figures, at laro, lahat yan bagong labas. Siguradong bagay din sa iyo. Bakit naman hindi ka karapat-dapat? Ang mga bagay ay nagkakaroon ng halaga kapag ginagamit. Feng, wag mong maliitin ang sarili mo. Karapat-dapat ka sa pinakamagagandang bagay sa mundo. Bilis, buksan mo na, titingnan natin kung alin ang bagay sa iyo. Tutulungan ka naming pumili. Unti-unting nawala ang mga boses nila habang inaaliw si Li Zefeng. Nang bumalik ang katahimikan, ang malamig na pakiramdam mula sa aking braso ay hindi ko pa masanay. Pero naisip ko, kapag matagal ko ng suot, masasanay din ako. Pagkagising ko, medyo nahihilo ako, parang nilalagnat. Narinig ni Liu Ruyan, Shen Yuchu, at Yan Dongping ang balita kung saan, at mabilis silang dumating. 3 araw akong may sakit, at araw-araw silang dumadalaw, halos sa bahay na nanggu sila tumira. Pero ang oras na kasama nila ako ay napakaliit. Kadalasan, nasa baba sila kasama si Li Zefeng, tinuturuan siyang mag-chess, tumugtog ng piano, sinasamahan siyang mag-ayos ng mga bulaklak sa hardin, kumuha ng litrato niya, at iguhit siya. Nakikita ko ang lahat ng ito, pero hindi ko sila sinisita. Paminsan-minsan, umaakyat din sila para tingnan ako. Napansin nilang maraming nawawalang gamit sa aking kwarto. Xuan, yung pearl-studded phone chain na binigay ko sa iyo ilang taon na ang nakalipas, nasaan na? Dati, gustong-gusto mo yung gemstone bracelet na binigay ko, kailangan nakadisplay sa pinakakilalang lugar. Bakit hindi na nakadisplay ngayon? Nasaan na yung litrato nating 4 noong 18 taong gulang tayo? Sa kanilang mga tanong, gumawa lang ako ng ilang dahilan para makalusot. Kahit nagtataka sila, hindi na sila nagtanong pa. Pagdating ng araw ng aking kaarawan, medyo magaling na rin ako. Bago ako dumalo sa birthday party, sinundo ako ni Tatay at Nanay Gu at may espesyal silang bilin. Ngayon, lahat ng mahahalagang tao sa karkulo natin ay darating. Siguradong darating din ang pamilyang Liu, Shen at Yan para batiin ka. Nag-usap kami ng tatay mo, naisip naming angkop na araw ngayon para i-anunsyo ang kasal. Ano sa tingin mo? Akmang tatango na ako nang may marinig akong tunog ng nabasag na baso sa aking likuran. Paglingon ko, nakita ko si Li Zefeng na maputla ang mukha at natigilan. Young Master, ikakasal na po kayo? Tumango ako ng bahagya, hindi na nagpaliwanag. Malalaman din naman ng lahat ang tungkol sa kasal na ito. 7:07 ng gabi, nagsimula na ang birthday party. Puno ng mga bisita ang hall, napakasaya. Nang pumasok sina Liu Ruyan, Shen Yuchu, at Yan Dongping na nakasuot ng evening gown, lahat ng mata ay napunta sa kanila. Nakakainggit si Young Master Gu. Ang gaganda ng mga childhood friends niya, 3 pa. Pwede pa siyang pumili ng pakakasalan. Kailan kaya ako magkakaroon ng ganyang swerte? Anong silbi ng inggit mo? Matagal na iyang napagkasunduan na child betrothal. Kahit sino pa ang piliin niya, bagay na bagay sila. Naaalala ko, nasa tamang edad na rin si Young Master Gu. Sa tingin mo, i-aanunsyo niya na kaya ngayon ang kasal niya? Naku, curious ako kung sino ang pipiliin niya. Tahimik akong nakikinig sa kanilang usapan, kalmado ang aking mukha. Pero ang 3 babae na nakarinig din ng mga salitang iyon ay medyo nataranta. Mabilis silang lumapit sa akin. Xuan, i-aanunsyo mo ngayon ang kasal mo. Bakit hindi mo kami sinabihan? Ito ay personal kong bagay, walang kinalaman sa inyo. Bakit ko kayo sasabihan? Kalmado kong sinagot sila. May halong inis ang kanilang mga boses. Sasabihin mo pang wala kaming kinalaman? Hindi ba't ang nobya mo sa kasal ay iba pa? Sa ganitong oras, huwag ka nang magbiro. Sabihin mo na sa amin, sino ba talaga ang pinili mo? Pagkasabi nila nyon, umakyat sa entablado sina Tatay at Nanay Gu, humarap sa lahat, nagbigay pugay at kinuha ang mikropono. Ngayon, kayong lahat ay naglaan ng oras mula sa inyong abalang schedule para dumalo sa kaarawan ng aking anak. Sa ngalan ng pamilyang Gu, lubos kaming nagpapasalamat sa inyo. Bukod sa pagdiriwang ng kaarawan, i-anunsyo rin namin ngayon ang isa pang magandang balita.
Ito ay tungkol sa mapapangasawa ng aking anak na si Gushuan. Nang marinig ang magandang balitang ito, nagkagulo ang buong hall. Ang palakpakan at sigawan ay hindi matapos-tapos. Ang pinaka-excited ay ang mga nakatatanda sa pamilyang yan, Shen at Liu. Agad silang tumayo, kumaway, at tinawag sina Yan Dongping, Shen Yuchu, at Liu Ruyan sa kanilang tabi. Nang makita ang eksenang ito, halos lumundag sa kaba ang puso ng tatlong babae. Ang kanilang mga mukha ay sobrang simangot na parang tutulo na ang tubig. Pero alam nila, sa ganitong okasyon, kailangan nilang manatiling kalmado. Kaya pinilit na lang nilang humiti at walang ganang bumalik sa tabi ng kanilang pamilya. Nagbigay din ng senya sa akin sina tatay at nanay Gu. Naintindihan ko. Lumapit ako sa tabi ng aking mga magulang. Kakatayo ko pa lang nang may marinig akong ingay ng kuryente. Kasama ang ibang mga bisita, lumingon ako at nakita ko sa malaking screen ang isang pamilyar na mukha. Si Elise Feng na umiiyak ng malakas. Ruyan, Yuchu, Dongping. Alam kong anak lang ako ng katiwala, wala akong kasing gwapong mukha ni Yang Master Gu o kasing gandang katayuan sa buhay. Kaya mula pagkabata, tinanggap ko na ang aking kapalaran, hindi na ako umasa sa anumang bagay na para sa akin. Hanggang sa dumating kayo sa buhay ko, sinabi niyong gusto niyo ako, saka lang ako muling umasa. Hindi ko makakalimutan ang ginawa niyong pag-iwan kay Yang Master Gu mag-isa sa camping site para lang umuwi agad at aliwin ako dahil sa masamang panaginip. Hindi ko rin makakalimutan na para ipagdiwang ang aking kaarawan, nagpanggap kayong may business trip para dalhin ako sa North Pole para makita ang aurora. At lalong hindi ko makakalimutan na para iligtas ako, nag-alay kayo ng isang kidney at nag-donate ng dugo hanggang sa mahimatay. Kapag nakita niyo ang video na ito, nasa rooftop na ako ng Gushi Group. Alam kong isa sa inyo ang ikakasal kay Yang Master Gu. Pero sa tuwing naiisip kong pagkatapos niyong ikasal, magiging asawa na kayo ni Yang Master Gu at kailangan niyo nang putulin ang ugnayan sa akin at hindi na makipag-ugnayan pa, parang dinudurog ang puso ko. Alam kong hindi kayo kusang loob, pinilit lang kayo ng inyong pamilya na magpakasal. Alam ko rin na kung hindi dahil sa pag-aalala ninyo na mapupuntirya ako ng mga pamilya ninyo, hindi kayo papayag na magpakasal kay Yang Master Gu. Ayokong makita kayong nagpapakahirap para sa akin, isinasakripisyo ang inyong kaligayahan sa susunod na buhay. Kaya nagpasya akong tapusin na ang aking buhay ngayon. Kapag namatay na ako, wala na kayong anumang alalahanin, malaya na ninyong hahabulin ang tunay ninyong minamahal. Ang 5 minutong video na iyon ay biglang natapos, at ang buong hall ay nabalot ng nakabibinging katahimikan. Lahat ay nanlaki ang mga mata, hindi makapaniwala sa napanood habang nakatingin kina Liu Ruyan, Shen Yuchu at Yan Dongping. Maliban sa akin. Nang una kong makita ang video, blanko talaga ang isip ko. Pero nang maalala ko ang kalagayan ni Li Zifeng bago ako umalis ng bahay, hindi na ako nagtaka. Tiningnan ko ang tatlong babae sa ibaba na parang tinamaan ng kidlat, at ang mga nakatatanda sa tabi nila na halos himatayin na sa galit. Isang halos hindi mapansing buntong hininga ang pinakawalan ko. Sa ganitong pangyayari, ang pinakamahirap tanggapin marahil ay itong mga tiyuhin at tiyahin na nakakita sa aking paglaki. Tutal, alam na rin ng aking mga magulang na ang pakakasalan ko ay hindi itong tatlong babaeng ito na minsan nang nagpabaya sa akin. Bukod sa gulat, magpapasalamat lang sila. At itong mga nakatatanda na nabulag sa katotohanan at umaasa pa ring magkakatuluyan kami kapag nalaman nila ang mga ginawa nila para kay Li Zifeng. Malamang sa buong buhay nila ay hindi na nila kusa pang babanggitin ang tungkol sa arranged marriage. At tama nga ang hinala ko. Nang matauhan ang mga nakatatanda, agad silang tumawag ng mga bodyguard para pilit na pigilan sina Liu Ruyan, Shen Yuchu, at Yan Dongping na gustong sumugod para hanapin si Li Zifeng. Sa harap ng publiko, napahiya sila ng husto, galit na galit silang pumapalakpak sa mesa, nagingit-ngit sa galit. Kaarawan ni Xuan ngayon. Imbes na manatili kayo rito para samahan siyang magdiwang, saan pa kayo pupunta? Para hanapin ang anak ng katiwalang iyon? Sinasabi ko sa inyo, hanggat nandito kami, hindi kayo magkakaroon ng anumang ugnayan sa kanya habang buhay. Nang marinig nilang magpapakamatay si Li Zifeng, tuluyan nang nawala sa katinuan ang tatlong babae. Puno ang kanilang isip at puso ng kanyang kaligtasan, gustong-gusto na nilang lumipad agad sa tabi niya para iligtas siya. Kaya, kahit ang mga mapanuyang komento at usapan sa paligid, o ang galit na mga nakatatanda sa harap nila,
o ang mga bodyguard na pumipigil sa kanila, lahat ay hindi nila pinansin. Mas mahalaga ba ang kaarawan kaysa sa buhay ng isang tao? Kung hindi niyo kami paaalisin ngayon at may mangyari kay Afeng, kaming tatlo ay hinding-hindi magpapakasal kay Gushuan habang buhay. Pagkasabi niyon, hinubad nila ang kanilang mga gown, kumuha ng bote ng alak at ibinato ito sa harap ng mga bodyguard. Sa isang iglap, naging magulo ang buong banquet hall, walang tigil ang sigawan. Habang pinagmamasdan ko ang tatlong babae na sumusuong sa mga humaharang sa kanila at umalis nang hindi lumilingon, isang mapaklang ngiti ang sumilay sa aking labi sa entablado. Muling nabuhay, pero isinuko pa rin nila ang lahat para kay Lisefeng. Yumuko ako, hinawakan ang aking dibdib, naramdaman ang mabilis na tibok ng aking puso na halos lumabas na. Bukod sa hindi mapigilang pait at bigat ng dibdib, wala na akong maramdamang sakit. Nang makita ng mga bisita sa ibaba na tumakbo na sila, lahat sila ay napatingin sa akin. Ang tatlong childhood friends, ang gusto pala ay anak ng katiwala ng kanilang pamilya. Diyos ko! Sobrang napahiya si Gushuan. Nakakaawa naman. Kaarawan pa niya ngayon. Ngayon, tumakas na ang nobya, nasira pa ang party. Hindi kaya siya mabaliw sa harap ng lahat. Sa harap ng mga haka-hakang ito, nanatili akong kalmado. Dahan-dahan kong tinapik ang aking mga magulang na takot pa rin, kinuha ang mikropono at buong tapang na nagsalita. May nangyaring hindi inaasahan kanina, naabala ko po kayong lahat. Dito, sa ngalan ng aking mga magulang, humihingi po ako ng paumanhin sa inyong lahat. Bukod dito, gusto ko rin pong i-anunsyo na ang aking kasal ay gaganapin makalawa. Ang aking mapapangasawa ay si Wenshu ng pamilyang Wen sa North City. Inaanyayahan ko po kayong lahat na dumalo. At muling binalot ng katahimikan ang buong hall. Wala akong pakialam sa kanilang reaksyon. Inalalayan ko ang aking mga magulang palabas ng hotel. Sa buong biyahe, tahimik na tahimik ang loob ng sasakyan, maririnig ang bawat paghinga. Malapit na kaming bumaba ng bumuntong hininga ng malalim ang aking mga magulang. Puno ng pagmamahal nilang tiningnan ang kanilang anak. Shuan, alam mo bang gusto nila si Li Zefeng kaya ka nagpumilit na kanselahin ang arranged marriage at pinili ang illegitimate daughter ng pamilyang Wen. Ang pilit na pinya ay hindi matamis. Kahit hindi ganoon kalalim ang damdamin namin ni Wenshu, nakatuon siya sa kanyang karera, siguradong hindi siya magtataksil. Maaaring hindi kami magmamahalan hanggang sa pagtanda, pero kaya naming magkaroon ng respeto sa isa't isa. Para sa akin, sapat na iyon. Nang marinig nila ang aking buong-buong sinabi, medyo nagulat ang aking mga magulang. Ganoon ka ba katiwala kay Wenshu? Tumango ako at malumanay silang pinakalma. Dahil inimbestigahan ko siya. Ang tunay na dahilan, hindi ko sinabi sa aking mga magulang, itinago ko ito sa aking puso. Noong nakaraang buhay, hindi nag-asawa si Wenshu at hindi rin siya na-link sa kahit kanino. Hanggang sa kanyang kamatayan, isa siyang tanyag na cold-faced queen sa mundo ng negosyo. Kaya naniniwala ako, hinding-hindi magkakamali ang hakbang na ito. Pagkatapos ng magulong birthday party na iyon, umuwi ako at nagsimulang mag-ayos ng aking mga gamit ng buong konsentrasyon. Gaganapin ang kasal sa North City. Isang araw bago ang kasal, nagpadala ang pamilyang Wen ng ilang pribadong eroplano para ihatid ang dote at sunduin ang mapapangasawa. Matapos kong bilangin ang mga bagahe at regalo sa kasal, papunta na sana ako sa airport nang makatanggap ako ng mensahe. Isang address mula kay Liu Ruyan, pinapapunta niya ako ngayon. Gusto raw nilang makipag-usap sa akin. Tiningnan ko ang oras, may 4 o 5 oras pa bago ang flight, kaya pumayag ako. Pagdating ko sa private room, pagbukas ko ng pinto, 3 malungkot na tingin ang sumalubong sa akin. Hindi sila nagsasalita, nanatili rin akong tahimik. Pagkatapos ng 10 minuto, uminom ng alak si Liu Ruyan at nagsalita. Shuan, pasensya na sa nangyari kahapon sa birthday party mo. Pero buhay ang nakataya, hindi namin pwedeng hayaang mamatay si Afeng. Kaya napilitan kaming saktan ka. Hindi ito ang unang beses na sinaktan niyo ako. Hindi ko kailangan ng paumanhin niyo at hindi niyo na kailangang humingi ng tawad. Ang malamig kong ugali ay lalong nagpahirap sa kanilang tatlo. Naging mabilis ang tono ni na Shen Yuchu at Yan Dongping. Marami nang nangyari. Kahit magalit ka pa at sabihin ang mga iyan, wala nang magagawa. Ngayon, galit ang mga nakatatanda sa ating mga pamilya.
Pero inosente si Afeng, hindi siya dapat madamay. Mula pagkabata, paborito ka na ng mga nakatatanda. Basta suyuin mo sila, siguradong kakalma sila. Basta suyuin mo lang ang mga nakatatanda, para hindi nila puntiryahin si Afeng, itong arranged marriage na ito, kahit sino pa sa amin ang piliin mo, mamahalin ka niya at aalagaan habang buhay. Sige na. Kaya pala, pinapunta nila ako rito para protektahan si Li Zefeng. Napagod lang ako. Hindi na kailangan. Kahapon, pagkaalis nyo, inanunsyo ko na sa publiko di. Bago ko pa matapos, pinutol ako ni Liu Ruyan. Anong inanunsyo mo? Sino ang pinili mo? Ang aking mga mata ay gumala sa pagitan nila, ngunit sa huli ay hindi ko pa rin sinabi ng direkta. Sinabi ko lang, ang mga liham ng arranged marriage na ipinadala ng inyong tatlong pamilya noon na ibigay ko na sa courier. Bukas, matatanggap nyo na. Nang marinig nila ang sinabi ko, akala nilang tatlo ay ibinalik ko ang dalawa sa mga iyon. Gusto pa sana nilang itanong kung sino talaga ang pinili ko nang tumawag ang ospital. Miss Liu, Miss Shen, Miss Yan, gising na po si Im Eli. Ngayon po ay nagwawala na naman siya at gustong pumunta sa rooftop. Nang marinig ang balitang ito, biglang nagbago ang mukha nilang tatlo, kinuha ang kanilang mga Amerikana at akmang aalis na. Habang pinagmamasdan ko ang kanilang mga likod, sa unang at huling pagkakataon, tinawag ko sila. Bago tayo maghiwalay, pwede nyo bang sabay-sabay na sabihin sa akin ang happy wedding? Hindi ko alam kung bakit, nang marinig nila ang pangungusap na iyon, biglang may kakaibang pakiramdam na bumalot sa puso ni Liu Ruyan, Shen Yuchu, at Yan Dongting. Itinikom nilang tatlo ang kanilang mga labi, gustong itanong kung bakit ko sila pinasasabi niyon. Ngunit pagdating ng salita sa kanilang bibig, nagkatinginan sila at sabay-sabay na sinabi ang happy wedding. Pagkasabi nila niyon, muling tumawag ang ospital. Hindi na sila nagtagal pa, diretsong umalis. Hindi ko na rin sila pinigilan. Matapos kong panoorin ang kanilang sasakyan na papalayo, umuwi ako. Tinanggal ko ang kanilang tatlong contact numbers, pagkatapos ay dinala ko ang aking mga bagahe at sumakay sa helicopter na inayos ng pamilyang Wen. Sa buhay na ito, wala akong pinili sa kanilang tatlo, kundi pinili kong harapin ang aking bagong buhay. Nang magmadaling dumating sina Liu Ruyan, Shen Yuchu, at Yan Dongting sa ospital, napigilan na si Li Zefeng. Nakahiga siya sa kama, nakatingin sa kanilang tatlo, para bang sinisisi sila kung bakit hindi nila siya sinamahan. Bakit ngayon lang kayo? Pagkasabi niya yon, tumulo ang luha ni Li Zefeng. Agad na naawa silang tatlo at agad siyang pinalibutan. Huwag ka nang umiyak, nandito na kami. Hinaplos ni Liu Ruyan ang kanyang buhok, puno ng awa ang kanyang tingin. Nga, kagagaling mo lang, hindi ka pwedeng masyadong masaya o malungkot. Magpagaling ka, sasamahan ka naming lahat. Tiningnan ni Shen Yuchu ang ginagawa ni Liu Ruyan, naramdaman niyang nahuli siya. Sasamahan ka naming lahat. Hindi rin nagpatalo si Yan Dongping. Pero kailangan niyo pa ring magpakasal kay Yaong Master Gu. Sa tuwing naiisip ko iyan, parang dinudurog ang puso ko. Ayokong makita kayong pinipilit ng inyong pamilya para sa akin na magpakasal sa taong hindi niyo mahal. Masyadong mahaba ang buhay. Pagkatapos sabihin ni Li Zefeng ang mga iyon, malungkot siyang yumuko. Sa lugar na hindi nila nakikita, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Nang itaas niya ang kanyang ulo, bumalik na naman siya sa kanyang kaawa-awang itsura. Tiningnan siya ng tatlo na para bang iniisip lang niya ang kanilang kapakanan at sobrang naantig sila. Matagal na nilang kinalimutan ang kakaibang pakiramdam noong hapon na nakita nila ako. Afeng, alam mo namang ikaw ang gusto namin, bakit mo pa sinasabi ang mga iyan? Kahit sino pa sa amin ang magpakasal kay Gushuan, ikaw pa rin ang pinakamahalaga sa aming puso. Afeng, huwag kang mag-alala. Ikaw ang pinakagusto namin palagi. Tinitigan ni Li Zefeng ang tatlong babae na kung ano-anong pangako ang sinasabi sa kanya, puno ng pagmamalaki ang kanyang puso. Gushuan, kahit ikaw pa ang Yaong Master ng pamilyang Gu, ano ngayon? Lahat ng iyo, hindi ba't naagaw ko pa rin? Sa kabilang banda, pagka-uwi ko, tiningnan ko ang tatlong umalis, huminto sandali at umalis na papuntang airport. Pagdating ko sa airport, mas maaga pa sa inaasahan ko. May bigla akong naisip, diretsong tumawag sa bahay. Palitan niyo na si Katiwalang Li. Hindi na angkop na tumira pa si Li Zefeng sa bahay natin. Sige, mauna ka na.
Susunod kami ng nanay mo mamaya. Pagkababa ko ng telepono, oras na rin para sa flight. Pinatay ko na ang telepono at natulog. Noon pa man ay balak na rin ng mga magulang ni Gu na palitan si Katiwalang Lee. Dahil sa kabaitan noon, naawa sila sa kanya na mag-isang nagpapalaki ng anak, kaya pinayagan siyang isama ang anak na tumira sa kanila. Ngayon, nagdulot ito ng malaking kahihiyan sa pamilya. Agad nilang inabisuhan ang EC para bigyan ng termination contract ang Katiwala. Sino ba namang mag-aakala na pagkatanggap ng abiso, hindi man lang kumatok ang Katiwala, diretsong pumasok sa study room at kinuwestiyon si Gu. Ano ang nagawa kong mali? Bakit mo ako sisibakin? Katiwalang Lee, hindi ka na angkop sa aming pamilya. Tiningnan ni Gu ang Katiwala na puno ng pagkadismaya, naramdaman niyang malas ito. Mukhang naging masyadong mabait sila sa mga katulong sa bahay, kaya hindi na nila nakikita ang kanilang lugar. Kahit pa gusto ng mga dalaga ng pamilyang Liu, Shen, at yan ang anak ko, kasalanan pa rin iyon ni Yang Master Gu dahil hindi siya sapat na kaakit-akit. Habang pinagmamasdan ang walang tigil na pagsasalita ng Katiwala, muling nagsisi si Gu sa kanyang kabaitan noon. Agad siyang tumawag ng security para kalagkarin palabas ang lalaki. Ang mga gamit nito ay ipinatapon na rin sa katulong. Nang mapaalis ang Katiwala sa pamilyang Gu, hindi siya makapaniwala. Kasalanan ba kung kaakit-akit ang kanyang anak? Malinaw na ang pamilyang Gu ang nang-aapi. Tumawag siya kay Li Zifeng sa ospital, buong yabang na pinahahanap si Li Zifeng ng trabahong maraming pera at kaunti lang ang gagawin. Nang matanggap ni Li Zifeng ang tawag at marinig na pinaalis na sila ng kanyang ama sa pamilyang Gu, galit na galit din siya. Matagal na silang nakatira sa pamilyang Gu, bakit sila bigla na lang paaalisin ng walang dahilan? Agad siyang nagsimulang umiyak sa tatlo. Ruyan, Yuchu, Dongping, anong gagawin ko? Dahil sa nangyari sa birthday party ni Yang Master Gu, pinaalis na kami ng tatay ko sa pamilyang Gu. Humikbi siya at nagpatuloy, galit sa akin si Yang Master Gu, alam ko. Pero anong kasalanan ng tatay ko para ganito ang gawin sa kanya? Nang marinig ito ng tatlo, akmang tatawag na sila sa akin para bawiin ang desisyon na sibakin ang ama ni Lee. Tumawag sila ng matagal, ngunit ang naririnig lang nila ay, "The number you have dialed is currently switched off." Sa isang iglap, hindi maganda ang tingin ng tatlo. Feng, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang mawalan ng tirahan ang tatay mo. May bakante akong villa, doon muna kayo tumira ng tiyuhin mo. Feng, mayroon din ako. Habang pinagmamasdan ang tatlong babae sa harap niya na nag-uunahan para patirahin siya sa kanilang mga villa, labis na naantig si Li Zifeng. Buti na lang nandyan kayong tatlo. Matapos ayusin ang tirahan ng mag-amang Li, umuwi na sila. Kinabukasan ng umaga, papunta na sana sila sa ospital para dalawin si Li Zifeng nang sabay-sabay silang makatanggap ng mga liham mula sa akin. Tiningnan ni Liu Ruyan ang Imperial Green bracelet sa loob din, courier box. Hindi pala ako ang pinili niya. Bakit hindi ako? Hindi ba niya ako gusto? Noong bata pa kami, gustong-gusto kong sumunod sa kanya, magalang siyang tinatawag na Ruyan JG, at sinasabing pakakasalan niya ako paglaki. Si Shen Yuchu ba o si Yan Dongting ang pinili niya? Ang parehong eksena ay nangyari rin sa bahay ng dalawa pa. Tiningnan ni na Shen Yuchu at Yan Dongting ang mga simbolo sa kanilang mga kamay, medyo hindi rin sila komportable. Saan ba ako nagkulang kay Liu Ruyan? Nagkaintindihan silang tatlo at pumunta sa bahay ng isa't isa, ngunit wala silang naabutan. Sa huli, sa WeChat group nila sinabi na magkita-kita sila sa paborito nilang restaurant. Nang dumating si Shen Yuchu, nakaupo na si Liu Ruyan sa private room. Habang tinitingnan ang simbolo sa kamay ng isa't isa, pareho nilang inakala na pinili ko si Yan Dongping. Medyo tahimik silang dalawa. Nang dumating si Yan Dongping, tiningnan niya ang dalawang kapatid na nakatitig sa kanya, medyo hindi niya maintindihan. Direkta niyang inilabas ang kanyang simbolo at itinaas ito sa harap nila. Ito ang pamanang jade pendant ng aming pamilya. Ibinalik na ni Gushuan. Sino sa inyong dalawa ang pinili ni Gushuan? Nang makita nila ang jade pendant sa kanyang kamay, hindi makapaniwalang nagkatinginan silang dalawa at inilabas din ang mga simbolo ng kanilang pamilya. Ibinalik na ni Gushuan ang simbolo ng aming pamilya. Ang akin din ni. Biglang natahimik silang tatlo. Kung hindi tayo, sino pa? Binbreak ni Yan Dongping ang katahimikan.
Sa apat na malalaking pamilya, bukod sa atin, sino pa ang may karapatang magpakasal kay Gushuan? Baka nagtatampo lang si Gushuan, hinihintay tayong suyuin siya. Hindi alam kung para kumbinsihin ang sarili o sila, nagsalita si Shen Yuchu. Sigurado iyon. Siguradong ganoon nga. Naguunahan silang tatlo sa pagsasalita, medyo naging magulo ang eksena. Biglang pinutol ng tunog ng telepono ang kanilang mga hula. Nakita ni Liu Ruyan ang tawag ni Li Zefeng, hindi niya alam kung bakit, parang ayaw niyang sagutin. Hanggang sa mamatay ang tawag, hindi niya sinagot. Sunod-sunod ding tumunog ang telepono ng dalawa pa, pareho rin silang hindi sumasagot. Hanggang sa muling tumunog ang kanyang telepono. Sagutin mo na, baka may importante. Sabay na sinabi ni na Shen Yuchu at Yan Dongping. Sa huli, sinagot pa rin ni Liu Ruyan ang telepono at inilagay ito sa speaker. Hello? Afeng, bakit? Ruyan, Yuchu at Dongping, magkakasama ba kayo? Nakaspeaker ako, naririnig nila. Pagkasabi ni Liu Ruyan yon, narinig niya mula sa kabilang linya ang medyo excited na boses ni Li Zefeng. Ruyan, Yuchu, Dongping, sobrang natouch ako. Para sa akin, nilabanan niyo ang inyong pamilya, tinanggihan niyo ang arranged marriage kay Gushuan. Nagtatakang nagkatinginan ang tatlong babae. Kahit ayaw nila, hindi naman nila kailanman tinanggihan ang arranged marriage. Nang mapansin nilang may mali, pinuto nila ang excited na boses ni Li Zefeng. Li Zefeng, anong nangyayari? Ha? Medyo nagtaka ang boses sa kabilang linya, pagkatapos ay nagpatuloy, hindi ba tinanggihan niyong lahat ang arranged marriage, kaya nagpakasal si Gushuan sa illegitimate daughter ng pamilyang Wen sa North City? Ano? Gulat na gulat ang tatlo nang marinig ito. Nagpakasal ako sa pamilyang Wen sa North City. Kailan pa? Bakit hindi nila alam? Sila ang mga tagapagmana ng malalaking pamilya, natural na alam nila ang tungkol sa pamilyang Wen sa North City. Si Wen Xiu, inaamin nilang may kakayahan siya, pero illegitimate daughter siya. Ang mga lehitimong anak ng malalaking pamilya ang pinakaayaw sa mga illegitimate daughter. Si Wen Xiu, isang illegitimate daughter, paano siya magiging karapat-dapat sa akin? Para lang magalit sa kanila, ganoon ko ba sinisira ang sarili ko? Agad nilang kinuha ang kanilang mga telepono para maghanap ng balita. Habang tinitingnan ang mga promotional materials sa kanilang mga telepono, matapos umangat ang illegitimate daughter ng pamilyang Wen, nakuha niya ang pabor ng Young Master ng pamilyang Gu, isa sa apat na malalaking pamilya sa South City. Lalong tumatag ang kanyang posisyon. Bakit pinili ng Young Miss ng malaking pamilya ang isang illegitimate daughter? Kahit gaano pa nila ayaw maniwala, hindi nila maitatanggi ang katotohanang magpapakasal ako sa iba. Ruyan, Yuchu, Dongting, nandyan pa ba kayo? Matagal nang walang naririnig na boses mula sa kabilang linya si Li Zefeng, tinatawag niya ang pangalan ng tatlo. Pero ang tatlo ay sobrang gulat na sa balitang ito, wala na silang pakialam kay Li Zefeng. Diretsyong ibinaba ni Liu Ruyan ang telepono at tumawag sa kanyang assistant para ipabook ang pinakamabilis na flight papuntang North City. Pati kami. Sabay tayong pupunta para ibalik si Xuan. Paanong dahil lang sa galit sa atin, basta-basta na lang siyang pipili ng iba para pakasalan? Ganoon din ang iniisip ni Shen Yuchu. Nang sabihin ng assistant na sold out na ang mga flight papuntang North City ngayon, agad niyang ginamit ang impluensya ng kanyang pamilya para mag-apply ng pribadong flight papuntang North City. Pagkatapos ng tawag, nagkatinginan silang tatlo ng walang imik. Muling tumunog ang telepono ni Li Zefeng. Malinaw na wala ng gana ang tatlo ngayon na pansinin si Li Zefeng. Sabay-sabay nilang pinatay ang kanilang mga telepono. Si Li Zefeng sa ospital, tinitingnan ang teleponong hindi matawagan, ang dating magandang mood ay biglang bumagsak. Hanggang sa marinig niya mula sa telepono ang "The number you have dialed is currently switched off", lalo siyang nagalit at ibinato ang telepono. Gushuan. Puno ng puot na isinigaw ni Li Zefeng ang aking pangalan. Tinitingnan ang basag na telepono, puno ng kadiliman ang kanyang mga mata. Nagpabili siya ng bagong telepono sa attendant, pagkatapos ay diretsong umalis ng ospital para hanapin silang tatlo. Ang pag-apply ng flight ay nangangailangan ng oras. Walang tigil silang tumatawag at nagpapadala ng text sa akin. Xuan, huwag kang magalit sa amin, huwag kang basta-basta magpakasal sa isang illegitimate daughter. Xuan, bumalik ka na.
Pwede nating kalimutan